Hi everyone! Si Lisa Camara po ito. Welcome sa ating unang session ng Worship Leadership Ignition Guide. We are in session 1 for the orientation. Ito ang unang discussion between your ministry head and selected leaders na kanyang in-invite para mag-ignite at mag-spark ng fire sa music ministry. Objectives. This time will be used to ignite the passion, confirm commitments, schedule meetings, and pray. This orientation will emphasize Jesus' teachings about loving God with all our hearts and loving others as ourselves. Our music ministry is based on these principles, encouraging personal growth and unity in worship using the spiritual gifts God has given them. The tension of opposites. Have you heard about it? It is a concept that highlights the natural conflicts or dualities we experience in life, particularly in our spiritual journey. This tension arises when we are pulled between two opposing forces or values that both hold significance. Parang pumipili ka kung magde-dessert ka ba o magda-diet ka ngayong araw na to. Kasi nahihila tayo sa dalawang pwersang magkasalungat na alam nating pareho namang importante. Let's give an examples of tensions. Number 1, desire versus discipline. We often desire comfort is our immediate satisfaction, yet we know that true growth comes through discipline, sacrifice, and perseverance. In a context of music ministry, the tension between wanting to perform effortlessly and the need for rigorous practice and dedication is a reality. Minsan gusto natin chill lang, easy life, pero alam natin ang tunay na growth ay galing sa disiplina. Gusto mo na kagad tumugtog, pero wait, mag-practice ng mabuti. So number 2, soloist versus team player. Yan, we value our unique talents and personal worship experiences. Yet we are called to be part of a larger community where unity and collaboration are essential. Balancing personal expressions with collective worship can be a challenge, but both are vital. Paano mo ibabalanse ang isang soloista at team player? So, yun challenge yan, pero kailangan. Number 3, tradition versus innovation. There is a reverence for traditional forms of worship that have stood the test of time. But there's also a push to innovate and create new expressions that resonate with contemporary culture. Navigating these opposing forces can lead to richer worship experiences that honor the past while embracing the future. Tradition, kasi alam naman natin na medyo tricky yun, yung i-navigate mo to. Pero pwede naman pagsabayin ng old school at new school para mas intimate ang worship experience para lahat nakaka-relate. Merong spiritual implications, meaning ano yung sinasuggest nito sa ating buhay. So the tension of opposites invites us to reflect on how God uses their conflicts to shape our character and faith. As we learn to navigate these tensions, we develop a more mature, balanced approach to ministry life. Habang natututo tayo kasing i-navigate ang mga tensions na to, mas nagiging mature at balance yung ministry natin sa buhay. So halimbawa, sinabi sa James 1 verse 2 to 4, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Parang training yan sa gym. Mas maraming reps, yung bang paulit-ulit na ginagawa mo, mas magiging fit ka. So, application in music ministry, understanding, embracing the tension of opposites helps us grow as leaders and team members. Instead of viewing these tensions as problems to solve, we see them as opportunities to deepen our reliance on God, sharpen our focus, and strengthen our ministry. When this concept is woven into an orientation, it sets the stage for a ministry that acknowledges life's complexities and actively seeks
God's wisdom to navigate them. Para siyang life hack sa ministry. You can pause the video to provide specific examples of tensions you experience in the ministry and record the insights you've gained from the discussion. Okay? Igniting the worship team in pursuit of God's presence. Before you can ignite others, you must first experience a personal transformation fueled by God's love. Being ignited means being excited and passionate about following God's plan for your life. It creates a strong desire to help others understand His truth and love. When filled with the Holy Spirit, you're driven to share God's love and guide others in their spiritual growth. Sinasabi sa Mark 12 verse 30 to 31, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. And 1 Corinthians 14 verse 1, follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. Ang worship kasi ang pinakamataas na form ng devotion at pag-ibig kay Lord. Sa pamagitan ng worship songs, dinadala natin yung mga tao na lumalim sila sa connection sa Diyos at tinutulungan natin sila na maranasan ang Kanyang presensya. Sa role na ito, mahalaga ang unity at isang generous na puso. Yung bang nagpapakita ka ng service mo para kay Lord, mapagbigay ka. Kaya't ang Holy Spirit ay central sa ating worship gatherings. Nagsasalita siya at sa ating kalagitnaan. So let's listen. Ang goal lang natin ay hindi lang improve ang musical talents, kundi gamitin ang iba't ibang spiritual gifts para sa life transformation ng ating kongregasyon. Sa huli, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang magpapatakbo ng iyong pagbabago. Love becomes the driving force behind your transformation. Now, confirming ownership. Ini-encourage ang bawat leader na confirm 100% authentic, available, at team player, eager to learn, at super excited na sumali sa launch team. We're emphasizing kung gaano kahalaga ang commitment na ito na nangangailangan ng 1 to 2 months of dedication bago natin i-discuss ang next steps. Huwag kalimutan i-cheer ang bawat isa, releasing joy and peace vibes. Okay, mag-schedule tayo ng 6 na weekly meetings para sa Worship Leadership Ignition Sessions. Italaga natin ang mga specific dates para makumpirma ang inyong availability sa mga dates na yon. Gawin nating exciting at productive ang mga sessions na ito. Pwede ninyong i-pause ang video na ito at pag-usapan yung mga dates para sa mga susunod na sessions. Thank you. Let's go to the letter D. Be prepared to mentor others. Habang tayo po ay tinatawag na iwan ng mga lumang gawi at yakapin ang bagong buhay na meron po tayo ngayon, ang team natin ang gagabay sa lahat patungo sa mas malalim na spiritual renewal. Sa pagtuon sa presensya ng Diyos, pag-connect sa puso ng bawat isa at pagpapakita ng tunay na malasakit, nagtatayo po tayo ng space kung saan ang genuine transformation ay ang mangyayari sa ating pagsamba at sa buhay na tinutulungan natin. Sa Ephesians 4 verse 22 to 24, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Kaya mag-set up po tayo ng ating team of coordinators sa ministry at simulan na ang journey na ito ng transformation. Pwede nyo pong i-pause ang video na to at ibigay mga pangalan para sa 6 na coordinators na kakailanganin po natin for them to exercise mentoring.
Dadako na po tayo sa prayer, from emptiness to purpose. May natanggap akong mensahe sa Panginoon at naway mangusap ito sa iyo. May panahon sa buhay ko na talagang parang nagtatanong ako kung tama ba ang direksyon na tinatahak ko at anong saysay. Yung tipong parang kinain na ako ng kawalan, na para bang nagtatalo ang isip ko kung dapat pa ba ako tumuloy sa ministry o talikuran ko na ang lahat. Grabe yung frustration, kahit anong effort ko, parang walang nangyari. So dumating din ba sa iyo na maaring na-realize mo na hindi pala buo ang puso mo sa mga ginagawa? At nakikita mo na parang half-hearted ka. Kalahati lang ng sarili mo ang naibibigay, kaya ayun, mahina ang progress. Kulang sa disiplina. Nakikita mo sa sarili mo na parang hindi sapat yung binibigay mong disiplina sa paggawa ng para sa Panginoon. Kaya ayun, lagi kang tambak ng insecurities at doubts. Sa totoo lang, sa 1 Kings 17:24, sabi ng babae kay Elijah, "Now I know for sure that you are a man of God and that the Lord truly speaks through you." So sa kaibuturan po ng puso ko, palagi kong pinapangarap na maging isang babaeng tunay na ginagamit ng Diyos. Yung tipong malakas ang signal ng boses niya sa buhay ko. Pero aminado ako. Madalas akong guluhin ng mga duda ko. Duda ako sa kakayahan ko. Duda ako kung karapat-dapat ba ako o kung kaya ko ba talagang tuparin ang pagkatawag ng Panginoon sa akin. Pero sa gitna ng mga struggles na yan, kapit ako sa katotohanan walang paborito si Lord. Sabi ni Peter, I see very clearly that God shows no favoritism. Sobrang nakakababa ng loob, knowing that ang pagmamahal at biyaya niya ay pare-pareho para sa ating lahat. Parang buffet lang, lahat welcome, lahat masaya, di ba? So, naniniwala ako na hindi pagdadamot ng Diyos ang mga blessings na yan sa atin. Ready at willing siyang ibuhos ang kanyang spirito para magampanan natin ang kanyang ipinagagawa. Pero bago tayo tuluyang makasulong, alam kong kailangan muna natin mag-step back at suriin ang puso natin. Kaya nga nalaman ko na half-hearted ako eh. Meron bang sugat o lugar na kailangan ng healing para tayo ay makausad? Meron ba? So, siguro, nasa panahon tayo ngayon ng pagmumuni-muni at hinahanap natin kung ano ba yung humahadlang sa atin para ma-achieve natin ang kalooban ng Panginoon. So, may plano siyang maganda para sa atin. Paano nga ba natin marinig ng malinaw ang boses ng Diyos? Yan ang panalangin na bubunutin natin ngayon. Hahanapin natin ang gabay niya at gusto nating mapalapit sa Kanya para tuluyang mai-align tayo sa Kanyang kalooban at layunin para sa buhay nito. Ito ay isang journey ng pagsuko ng ating mga insecurities, mga weaknesses, at hayaan natin ang Diyos na kumilos ng malakas at makapangyarihan. So let's pray together. Ama naming nasa langit, determinadong magpatuloy kami sa iyo at ang bawat hakbang ay uhubog sa aming pagkatao, palalalimin ang aming pananampalataya. Nais po namin maglaan ng oras para sa aming paglago sa spiritual. Magkaroon kami ng babad sa panalangin, sa worship, sa pag-aaral ng iyong salita. Hindi magiging madali ang commitment na ito, Panginoon, dahil alam namin na may pagsubok at hamon na nakaabang para sa amin. Pero pipiliin namin ang disiplina kaysa maging convenient sa lahat ng bagay. Ang effort na ibubuhos namin ngayon ay magliligtas sa amin bago pa mahuli ang lahat. Sinasadya namin piliin na bigyang halaga ang aming spiritual growth at nagtitiwala kami na tutulungan mo kami at gagabayan sa mga ito. Lord, pinidedicate namin ang aming mga sarili, gabayan mo po kami, at ikaw po ang aming kagalakan, ikaw po ang aming tagapagligtas, na kung saan, Panginoon, hindi mo hahayaan kaming mapalayo sa iyo.
kundi patuloy na makita namin ang plano mo para sa aming buhay. Maraming salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway nakatulong po sa iyo ang prayer na to at igagaling ng Diyos ang iyong pagsisikap at ang kanyang paglilingkod po para sa kanya. Maraming salamat. If you need additional coaching, just DM me on the Facebook page, Worship Series Course, and I'll get back to you. The next video will be coming your way next week. Keep up the good work, team. Have fun, and God bless us all.